Ayan na po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto na po, nakisali na po mga kabida, no? Ito pong mga retiradong mga opisyal po ng Armed Forces of the Philippines, ano? At Philippine National Police, ano po mga kabida. Kabilang na po ito pong UP Vanguards at concerned citizens, mga kabida, dito ho sa panawagan, dapat na pong magbitiw sa kanyang posisyon bilang congressman ng 1st District po ng Leyte at maging itong kanyang position bilang Speaker of the House, si Martin Romualdez, mga kabida. Ito po'y bunso doon ho sa kontrobersiya na kinakasakutan po mga kabida ng House of Representatives, ilang mga kongresista po dyan, at maging ito pong si Speaker Martin Romualdez sa kontrobersyal na flood control projects po mga kabida. Eto, babasahin ko lang po, ito pong open letter po mga kabida. Actually, ito po ay isiniwalat po ni Senator Bato de la Rosa, mga kabida. Sa balita po ang balita ngayon, ang titulo po dito mga kabida is, "We want you out now." Okay? Agarang pagbitiw po mga kabida. Retired AFP and PNP officers nananawagan ng agarang pagbibitiw ni Romualdez. Ibinahagi ni Senator Bato de la Rosa ang isang matinding open letter na ipinaabot ng mga retiradong opisyal ng Armed Forces of the Philippines or AFP and Philippine National Police, kasama ang mga UP Vanguards at mga nagmamalasakit na mamamayan. Ang kanilang panawagan, agad na magbitiw si House Speaker Martin Romualdez bilang kongresista ng unang distrito ng Leyte at bilang pinuno ng mababang kapulungan. Ito yung open letter po, babasahin ko lang po mga kabida. Open letter to Speaker of the House of Representatives, Congressman Martin Romualdez. Dear Speaker Romualdez, we, the undersigned AFP and PNP retired officers, UP Vanguards, and concerned Filipino citizens and taxpayers demand that you immediately resign as Congressman of the 1st District of Leyte and Speaker of the House of Representatives because of the following reasons. Ayan, hindi lang pala pagiging Speaker of the House, maging yung kanya hong pagiging kongresista po ng unang distrito po ng Leyte po makabida. Gusto ng dating officers at vanguards mga kabida ng University of the Philippines na magbitiw po mga kabida, ito pong si Martin Romualdez. Ito po yung mga grounds po. Number 1, with 15.589 trillion pesos national government debt as of August 2024, you do not care at all if the Philippine government would become bankrupt sooner or later because you have recommended a 6.352 trillion pesos budget for 2025 against a 2025 projected supportable national revenue at 4.64 trillion pesos, according to Finance Secretary Rafael Recto, or a deficit of 1.712 trillion pesos. So, ang nangyari po daw, mga kabida, yung naging budget po natin noong 2025 na umabot po ng 6 trillion pesos po, kung tutuusin po, mas malaki pa po yung binudget po natin kaysa dito sa tinatawag po nilang supportable national revenue, mga kabida, yung kumbaga yung income po natin. Mas malaki pa yung binudget po natin kaysa income na pumasok, mga kabida. Number 2, you squandered 26.7 billion pesos from the AKAP of VSWD or a fake people's initiative to unnecessarily change the Philippine Constitution. Number 3, you failed to safeguard our taxes against corruption that it's about 20% of our annual budget. Briefly, the 2025 national budget would be less than the 2024 national budget if there were no corruption in the government. Furthermore, there is no attempt on your part to remove
the label of Congress as the Philippines' biggest criminal syndicate according to the Biz News Asia. Ayan, matindi po ito, ano, mga kabida. Number 4, aside from a report of your multi-million dollars donation to Harvard University, there are reports of your alleged buying spree here and abroad, including a 20% ownership of EEI costing 1.25 billion pesos. Under your leadership in the House of Representatives, you have been spending the taxpayers' money paid by our blood, sweat, and tears as if you own the Philippine government. Based on the foregoing observation, we want you out of the House of Representatives now. Please, kindly share and pass on para malaman ng lahat ng taong bayan at ng buong sambayan ng Pilipino. So yun yung napakatinding open letter po, ano, mga kabida, mula sa mga retiradong opisyal po ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Antindi yung mga aligasyon po nila dito, ano, mga kabida, laban ho dito kay Speaker Martin Romualdez, ano. Now, kung pagbabatayan lang po natin yung mga grounds po, ano, na inilatag po ng open letter na ito, ano, wala hong rason na mananatili ho, mga kabida, ito pong si Speaker Romualdez, unang-una bilang Speaker of the House, pangalawa bilang kongresista po ng 1st District po ng Leyte, ano po, mga kabida. Okay? Kasi, kung tutuusin po natin, kumbaga, ang ugat po ng problema po sa Pilipinas dito, mga kabida, ano? Ito pong si Speaker Martin Romualdez, ano? Kung pagbabatayan lang po natin, ito pong panawagan po ng mga retired officers po ng Armed Forces of the Philippines, ano? At ito pong Philippine National Police. Now, ang tanong po dito, mga kabida, kung tutugon ba dito, ano? Si Speaker Romualdez, kung siya po ba ay may delikadesa po, ano, na magbitiw bilang pinuno po ng House of Representatives, ano? Kahit na po hindi kongresista po, mga kabida. Okay, kasi yung pagiging kongresista, depende po yan, ano, sa pleasure po ng kanyang mga constituents po, ano, kung sa kanila po, maganda yung ginawa po niya, mga kabida, sa kanyang distrito, deserve naman po siguro ng kanyang constituents, no, na mananatili po siya bilang representative po nila, no, mga kabida. Pero sa pangkalahatan po, mga kabida, since siya po ay inakusahan, ano, na kumbaga mastermind dito ho sa mga nangyayaring corruption po, ano, lalong-lalo na po, mga kabida, sa national budget po natin, nararapat lang po siguro, ano, na bumaba po siya sa pwesto bilang Speaker of the House. Alright? Okay, kasi kung sa ibang bansa pa yan, mga kabida, ano po, no? Wala na. Nagbitiw na po, ano? Matindi talaga yung kanila pong delikadesa po doon, ano? Kagaya na lang po sa Japan. O doon sa Japan po, mga kabida, no? Pag meron pong aligasyon yung kanilang opisyal po doon, ano? Inakusahan po ang kanilang opisyal po doon, mga kabida, nagbitiw kaagad. Ang pinaka-worst talaga doon is nagharakiri. Ibig sabihin, nagsuicide po yung mga politiko po doon, ano, mga kabida. Sa Korea, ganun din yun, ano, sa South Korea. Pag once meron pong bahid yung kanila pong mga politiko po doon, ano, agad itong nagbibitiw. Hindi na kailangan pong meron pang manawagan po, mga kabida, na dapat magbitiw, ano. Kusang magbitiw talaga yung mga tao po doon, ano. Unlike dito sa Pilipinas, kapit to po yung mga politiko po natin, ano, mga kabida, hindi talaga nagbibitiw. Kahit na po malakas yung ebidensya, kahit na po booking na po, ano, hindi talaga nagbibitiw po, ano, mga kabida. Kasi yun, ang lakas ng apog po ng mga politiko po natin dito. Alright? Kaya nga hindi ko po alam kung ito ba ay pagbibigyan po ni Speaker Romualdez po, ano. Lately lang, meron po siyang statement, ano. Okay, sabi po ni dating spokesperson, I don't know kung spokesperson pa rin, ano, ito pong si Attorney Abante, na hindi raw magbibitiw ito pong si Speaker Martin Romualdez sa kabila
ng mga aligasyon laban po sa kanya po mga kabida. Kasi unang-una po dininay po ito ni Speaker na sangkot po siya dito mga kabida. Lalong-lalo na po yung pagdawit po sa kanya ng mga diskaya mga kabida. Kung maalala po ninyo sa isang pagdinig po ng Blue Ribbon Committee mga kabida, mismong si Curly Diskaya po mga kabida ang nagdawit po sa pangalan po ni Speaker na sinasabi meron pong 25% daw na kickback o SOP mga kabida sa mga proyektong nakuha po nila mula sa DPWH. Okay? At hindi lang po siya, dami yung mga mambabatas po na binanggit po doon mga kabida. Kabilang na po si Congressman Zaldico mga kabida. Although wala hong direct transaction, ito pong mga diskaya kay Speaker Romualdez at saka kay Congressman Zaldico, nabanggit lang daw ito mga kabida ng mga ilang mga kongresista na naging bahagi sa kanilang transaction po. Okay? So, yun po. I don't know kung hanggang saan po ito aabot mga kabida. Kasi itong issue po ng corruption ngayon medyo matindi na po lumalakas na po yung anong tawag po dito? Panawagan po mga kabida ng taong bayan na kumilos na po laban ho sa corruption dito sa Pilipinas po. Pero sa akin personally ayaw kong mangyari yung nangyari po mga kabida doon po sa Nepal o di kaya sa Indonesia. Kasi marahas yung nangyari po doon napaka-violente po mga kabida at ayaw kong yun yung gawin po ng mga Pilipino. Hindi po tayo pabor po doon ho sa marahas na pamamaraan po mga kabida. Alright? Pero tayo dito sa Pilipinas, naniniwala ho tayo na mapapababa po natin sa pwesto, mapapaalis po natin sa pwesto ang mga opisyal po natin sa pamamagitan po ng ating pagkakaisa po mga kabida through peaceful means. Hindi ho dito sa pamamaraan na nangyari po doon po sa Nepal na parang wala na pong respeto yung mga tao po doon sa kanilang mga batas doon sa Nepal mga kabida. So ito sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa po mga kabida, mas lumalawak, lumalakas yung awareness po ng mga Pilipino mga kabida. Ngayon uulitin ko mga kabida dito ho sa mga kaliwat kanang panawagan po. Okay? Kaya bang magbitiw ito pong si Speaker Martin Romualdez? Okay? Pakapalan na lang siguro na mukha po ito mga kabida Yun yung yun yung mangyayari po dito kasi ganyan naman talaga yung Pinoy. 'Di ba? Ganyan naman talaga yung Pinoy mga kabida po. Para sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ko dito, mga kabida? Dapat na bang magbitiw ito pong si Speaker Romualdez bilang pinuno po ng mababang kapulungan po mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.